na eh. Favorite eh, no? Pagkarinig ko din talaga. Oo. Yung sabi sa akin, ganda nung tatlo madali ko yun. Okay, number 1. Ay, We want to determine the admittance matrix from the given single line diagram. So, yung single line diagram natin. Kahit nakalagay dyan bus 0, ang size ng admittance matrix mo ay depende sa number of buses. So, ilan yung buses natin? Dalawa. Hindi mo isasama yung bus 0 kasi yung bus 0 is ground. So, 2 by 2 lang tayo. Then, lahat naman to is naka-admittance na. Kaya pwede na natin directly siyang kunin. So, ang aking Y bus is equal to ano yung nakakabit sa bus 1? Ilan yung nakakabit sa bus 1? Dalawa. Ito at saka ito. So, pag-asin lang natin yan. So, 1 plus J2 at saka 2 plus J1. Ilan yun? Pag pinag-add natin, 3 plus J3. Diba? Then, yung off diagonal natin would be yung 1, 2. Ito yun. Ito times natin ito na negative 1. So, magiging negative 2 minus J1. And yung nandito sa baba, yung nasa bus 2. Ilan din ako kami sa bus 2. So, magiging plus J3 ay yung plus J1. So, pagaling lang natin, 5 plus J4. So, ito na yung aking 1 plus. O, yan na. Kamusta? Inspection method yan. Mamaya, solve natin na hindi inspection naman. Okay. Number 2. So, number 2 naman, ang given natin is naka-negative. So, ano yung ibig sabihin ito? Lahat nito ay naka-admittance na. Ilan yung aking buses ulit? Dalawa. Kasi itong 0 ay ground. So, Y bus equal to ilan yung nakakabit sa bus 1? Dalawa. Ito, saka ito. So, pag-amin lang natin. So, ilan niya pag pinag-add ito? Negative J, 1.2. Then, opposite. Ano yung opposite natin? Yung 1 to 2. Ito yun. Sa times natin ito na negative 1. So, magiging positive J.75. Since symmetrical tayo, equal yan parehas. Siyempre, kung ito ay 1 to 2, ito 2 to 1, isa lang naman yung nakakapit ito. Okay. Sa bus 2, ilan yung nakakapit sa bus 2? Dalawa. So, pag-atin lang natin yan, that would be J1.35 negative. Okay, kung ayaw nyo may nakalagay na J, pwede natin i-simplify. Labas nyo yung J. Kasi sa loob ay negative 1.2, 0.75, 0.75, negative 1.2. And ito na yung aking Y bus. So, ganyan lang yung pagkuha natin. Okay. Yung number 1, ang tawag natin dito, single line. Yung number 2, naka-reactance diagram tayo. Now, may another form tayo ng pagdadrawing ng mga single line and reactance diagram, and that is through a graph. So, ito ay graph approach naman, which gagamitin natin mamaya pag sinolve na natin yung admittance matrix natin. So, number 3, ito yung aking value. Ito ay in terms of impedances. Ibig sabihin, i-convert ko lahat ito into admittance. So, Y10 is equal to 1 over 1. That is 1. Diba? Y30 is 1 over 3. So, 0.3333. And Y23, ay, hindi pala yung
So, yan lang yung mga value natin. So, hindi ba 1, 0, 3, 0, then 2, 3. So, kung tinihan natin, ilan ang bases natin? Tatlo. 1, 2, and 3. Hindi mo counted to dahil ground. So, y bus equal to ilan yung nakakabit sa bus 1? Isa lang. Sa bus 1, papuntang bus 2. May connection ba tayo? Wala. Kaya 0 yan. 0 rin to. Bus 1, papuntang bus 3. Wala rin. Kaya 0 rin yan. 0 rin yan. Yung sa bus 2, ilan nakakabit sa bus 2? Isa lang. Ito lang. Yung 3. So 1 over 3. Then 1 over 3 rin to. Yung 2 to 3. At saka yung 3 to 2. And lastly, yung bus 3, ilan nakakabit? Dalawa. Ito, saka ito. So ang gagawin natin is 1/2 plus 1/3. Ilan yung 1/2 plus 1/3? 0.83. So yan yung ating admittance matrix. Okay? For number 1, number 2, number 3. Okay? May questions ba tayo sa pagkuha ng admittance matrix? So ito yung favorite nila sa DY. Sobrang dali daw nito eh. Palagi niya sinasabi, sir, perfect ko yung exam. O sinasabi niya, pero hindi naman niya pinaperfect. Kaya wala na ako talaga tiwala sa kanya eh. Dami na niya sa akin ng traso eh. Simula ko sa jet ski, sa quiz, dahil perfect, hindi naman niya pinperfect. So, makita niyo straightforward. Kaya nga tawag sa kanya inspection method. Kasi sa single line diagram, kaya mo lang i-inspect kung paano siya kunin. Okay. Let's have another example, number 4. So, ibaba na natin number 4. Okay, number 4. May given tayo admittance matrix. Gusto natin i-drawing yung kanya reactance diagram. So, mula sa admittance matrix, pwede ba natin drawing? Yes, pwede natin drawing. Okay. May given ako dito na y12. Ano yung y12 ko? Negative j, 1.25. Yung aking y13, meron din ba? Negative j, 2.5. Wala akong y14, 0. Negative tayo. Kasi off diagonal. Yung off diagonal, times natin negative pag nilalagay natin sa element. Kaya nga pag nakita nyo dito, naging positive yung 1/3 natin, nakalimutan natin lagyan ng negative sign. Dapat may negative sign yun. Mapapansin nyo dito, opposite siya. Kung negative to, positive yung of diagonal element. Same is true with this one. Now, yung huli, itong 3.78, y11 yan. Yung capital letter. So, y11 is equal to negative j 3.78 equal to y10 plus 12 plus 13 plus 14. So, ilan yung aking y10? Ilipat natin sa kabila yung 1, 2, 1, 3, and 1, 4. So, i-plus natin sa negative j 3.78. So, ilan yung makukuha natin sa to?
negative. So ito yung aking 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4. So tapos tayo sa first row. Tapos tayo sa second row. Ano to? 2, 3. So y2, 3. Gagawin natin na times ng negative. Kaya magiging negative j 1.11. Then y2, 4. Magiging negative j1. Tapos, kukunin ko si y22. Take note na magkaiba yung drawing natin ng y. Ito capital Y, ito small y. So, this is negative j 3.42 equal to y20 plus 21 plus 23 plus 24. So, ilan yung aking 20? Yung aking 21, kaparehas ng 1, 2. Kaya mangyayari, negative j 3.42 plus ito, plus ito, plus ito. Yan. 0.06. Negative j 0.06. Tapos tayo sa second row. Punta tayo sa third. Ano yung third natin? So, 3, 2. Meron na tayo, kaya diretso tayo ng 3, 4. So, ilan yung y3, 4 natin? Negative j 1.25. Okay. Since nakuha na natin to, pwede ko na makuha yung 4, 0 natin. Ay, 3, 0. y3, 3 is equal to negative j 4.89 equal to y30 plus 3y plus 3 plus 3, 4. So, ilan yung aking y30? So, may 3, 1 tayo. Ano yung 3, 1 natin? Yung 1, 3. May 3 2 tayo. Yung 2, 3. 3, 4. 0.03. Negative j 0.03. Okay, next. Kunin na natin yung aking y 4, 4, which is equal to negative j 2.31 equal to 40 plus 41 plus 42 plus 43. So, ilan yung aking y 40? 0.06. Negative j 0.06. So, since yung mga admittances natin, pwede ko na i-drawing yung reactance diagram. So, makita nyo lahat ng ano natin, 40, 30, 20, 10 ay merong element. Kaya pag dinawin natin yan, kung ito yung bus 1, pwede natin sabihin generator. So, D1, say 10, nakakapit papuntang bus 2. Ito ay J12. Then may nakapit papuntang ground. So ito yung J20. Tapos meron tayong 2, 3, diba? J23. Plus 3 ulit. B3, J30. Okay, ano pa yung pwede natin gawin? Meron ba tayong connection sa Watt 3? Meron tayong connection sa Watt 3. Say Watt 3. Okay, ano pa meron tayo? Meron pa tayo sa Watt 4? Wala tayo sa Watt 4. Sino yun? Yung bus 4, saan pala kapabit? Sa bus 3, no? Sagalin natin bus 4. Ano pa meron tayo? Meron tayo sa bus 2. Ito, 5, 2, 4. Paano kaya gagawin? Okay, balik na rin natin para
1, 3. Tapos 2, 4. Ayan. So, bilangin natin kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang pa. Ito may kulang natin. Sabihin ng sarili 1, 2, 3, 4, 0. 2, 3. Wala tayong 2, 3. Ano pa kulang natin? Ano sir, 1 smart sir, 1, 4, 0. Ay, hindi. 1 pa pala yung 0. So, complete na. So, itong drawing natin na ito, tawag natin dyan, reactance diagram. So, mula sa impedance diagram, ay mula sa admittance matrix, pwede ko mag-drawing siya. Now, mula dito, pwede ako gumawa rin ng single line. So, ano yung single line natin? Itong drawing natin, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Then, pag-connector natin. So, meron tayong bus 1 to bus 2. Meron akong bus 1 to bus 3. Meron akong bus 2 papuntang bus 3. Meron akong bus 3 papuntang bus 4. Then, meron akong bus 2 papuntang bus 4. So, bilangin natin ilan yan. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, itong drawing naman natin dito sa baba, tawag natin yan single line diagram. So, pwede yung ibigay sa inyo naka-admittance matrix. So, kayo na kailangan mag-gawa ng equivalent circuit. Okay? May tanong sa number 1 to 4. Okay pa naman? Okay, may example naman tayo after. Sige, okay nyo muna, then example ulit tayo. Kung sino man yung hingan nyo ng data or makita yung data is nakaganto. Tawag natin dyan system data. So system data, naka-indicate lang kung saan siya galing at saan siya papunta, wherein itong mga number is just indicative of kung anong bus. Maybe sa inyo hindi yan. Bibigay yung code. Sabihin natin 1F2, 1F3. Ang ibig lang sabihin nun, from line 1 to feeder 1, etc. and so on. Then, bibigay niya yung reactance. Mula pa dito, pwede natin i-drawing yung single line? Yes. Pwede ba natin gawin yung reactance diagram? Yes. Pwede ba natin gawin yung admittance matrix? Pwede rin. So, una natin gagawin, the-drawing natin. So, ilan ba yung makikita nating buses dito? 5. Bakit 5? Kasi ito yung number line ba yan? So, the-drawing muna natin yung aking single line diagram. So, bus 1. Sabihin natin bus 2. Bus 3. Bus 4. Bus 5. You need to take note na hindi necessarily ganyan yung arrangement niyan in actual. Kasi ang single line diagram is just a graphical representation of your power system. Pwede siyang magkakaiba yung arrangement. So, titignan natin, meron kang generator 1 sa bus 1. So, kailangan mo lagay yan. Tapos, meron tayong generator 2 sa bus 5. Lalagay ko lang. Okay, then may connection tayo line 1 to line 2. May connection tayo line 1 papuntang line 3. Line 2 papuntang line 3. Line 2 papuntang line 5. Line 3 papuntang line 4. And line 4 papuntang line 5. So yan ang aking single line. So tawag natin dito would be your single line diagram.
diagram, pwede natin siya i-convert into reactance diagram. So, take note lang natin yan kung ilan yung nakakabit. Then, pwede na natin drawing. So, we start first with bus 1. May reactance yun kasi may generator. Ito yung AG1, X10, bus 1. May nakakapit na papuntang bus 2. Then, bus 2, X12. Then, aside from that, yung bus 2 natin is nakakabit papuntang bus 3 and bus 5. So, lagay na natin dito yung bus 5. Ito yung aking X25, X50, VG2. Now, yung bus 2 rin natin is nakakabit rin sa bus 3. So, lagay natin. Bus 3, X23. Then yung bus 3 natin nakakabit sa bus 4. And yung aking bus 4 nakakabit sa bus 5. So itong drawing natin, yan yung tinatawag nating reactance diagram. But you need to consider na hindi porke ganito yung drawing ko, kailangan ganito rin yung drawing nyo. Hindi ganito yun. Depende kasi kung paano i-interpret yung signal line. As long as tama yung connection, it's acceptable. Kasi baka sabihin nyo, kailangan rin yung replacement. Eh kung gusto ni Peliosis na dito yung bus 3, okay lang. Tama pa rin naman. As long as tama yung connection mo. Dito nahirapan lahat. Kaya kahit madali na yung mga kasunod na topic, kung hindi nyo kaya drawing yung circuit, baliwala lahat yun. Kasi direct substitution lang naman yung mga kasunod. Itong part lang naman yung medyo mag-iisip tayo. Okay? Now, from the given reactance diagram, pwede natin kunin yung kanyang admittance matrix kung gusto mong kunin. Gagawin lang natin, i-inverse lang natin lahat ng mga value na yan. So, y10 is equal to 1 over x10. 1 over, ano yung x10 natin? J1. Negative J1. Huwag nyo kalimutan, lahat to ay may J. Kasi X yan. Hindi naman sinabi R. So lahat yan may J. Okay, next. Kunin natin si Y12. 1 over X12. 1 over, ano ba yung 12 natin? J.4. Negative J. Negative J. 2.5. Okay. Then Y13. 1 over X13. 1 over J. May 1.3 ba tayo? Meron yung 1.3. Pero hindi natin tinawin. So, lalagay ko lang. So, ilan yun? 1 over J.5. Negative J. 2. May 1.4 tayo. Wala, diba? 1.5. Wala rin. 1.4. 1.5 is 0. Punta tayo sa 2.3. May 2.3 ba tayo? Yun. 1 over J.25. Negative J. 4. Ano pa yung kasunod natin? Y24. Meron pa tayong Y24. 0 yun. Then 2.5. 1 over X. 2.5. 1 over J. 0.2. So ilan to? Negative J. 5. Okay, punta tayo sa bus 3. May 1.3 na tayo, may 2.3 na. So may 3.4 ba?
No, 1 over x, 3, 4. 1 over j, ano yung 3, 4 na? 0.125. Negative J. Negative j, 8. Then y, 3, 5. So 1 over x, 3, 5. Meron ba? Wala. So kahit hindi natin gawin ito. Okay. Then ito tayo sa past 4. Y, 4, 5. Meron pa tayong 4, 5? Meron. So 1 over j, 2.5. So negative j, 2. So yan yung ating mga admittance. So pwede na tayo mag-admittance matrix. So susunod natin using inspection method. So y pass. Labas ko yung j. Ilan yung nakakabit sa bus 1? Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pag-addit nyo yun. So that would be 1, 0, 1, 2, and 1, 3. So that is negative 5.5. Wala pa palang 5, 0. So y, 5, 0, 1 over x, 5, 0. Ilan yun? Negative 1 over j, 1.25. Ilan siya? Negative j, 0.8. So, kunin natin yung lahat na nasa bus 1. Ilan yun? Isa, dalawa, tatlo. So, 1, 0, plus 1, 2, plus 1, 3. Ilan yun? 5.5. Negative 5.5. Ilabas ko na yung j, ha? Kasi nakalabas na. Okay, ano yung 1 ko natin? Ito. Ito times ko na negative 1. Eh, magiging positive 2.5. Kailangan nyo tandaan, pag admittance matrix, palagi yung off-diagonal element ay parehas. Kasi symmetrical dapat yan. Okay. 1, 3. Times ko na negative 1. Magiging ito. Okay. 1, 4. May 1, 4 ba? Wala. May 1, 5. 0. Ilan din na nakakapit sa bus 2? Tatlo. 1, 2, 2, 5, saka 2, 3. So, pag-adin natin yung 1, 2, 2, 3, saka 2, 5. Ilan yun? Negative j, 11.5. So, negative 11.5. Okay, 2, 3 times negative 1, magiging 4. 2, 4, 0. 2, 5 times negative 1, magiging 5. 3, 3. Ilan nakakabit sa bus 3? Tatlo. X3, 4, X2, 3, saka 1, 3. So, ibig sabihin, Y1, 3, plus Y2, 3, plus Y3, 4. Negative 14. Kaya natin, negative 14. 2, 4, 3, 4, positive 8. And 3, 5, 0. Punta tayo sa bus 4. Ilan nakakabit sa bus 4 natin? Dalawa. 4, 5, saka 3, 4. Okay, ano yung 4, 5 natin? Negative J2. Negative J2. Ano yung aking 3, 4, 8. So, 10. Negative 10. Then, pagtapos niya, ang kasundan natin would be 4, 5. So, times ko na negative 1. So, magiging, ayan. And lastly, yung nasa dulo, na-times natin na, pag-addin natin, yung lahat na nasa bus 5. 2, 5, 4, 5, and 5, 0. So, ilan yung 2, 5?
negative 5, 4, 5, yun, 2, so negative 7, and 5, 0, 0.8. So magiging negative 7, 0.8. So ito yung aking admittance matrix. So ganyan lang. Yan yung unang paraan, inspection method. Pero may isang paraan na ginagawa natin. So isang paraan is yung tinatawag nating singular transformation. Bakit tayo nagsa-singular transformation? Dahil dati yung mga computer natin, wala pa yan yung capability na meron tayo ngayon, yung artificial intelligence. Dati, ang ginagawa lang ng computer natin, kailangan may fixed ka na flow or fixed na procedure. Now, para hindi mahirapan, mas maganda kung matrix operation siya. Mas nare-read yun ng computer. So, for that case, nagkaroon tayo ng tinatawag na singular transformation. So, sa singular transformation, ang unang step is kailangan mo i-convert yung iyong single line diagram or even a reactance diagram into a graph. Yung graph na yon is composed of, siyempre, 0, yung ground, at yung mga bases mo. Yun yung 1, 2, 3, 4, 5. Wherein, yung connection sa pagitan nila, yun yung mga transmission line mo or mga feeder. So, for this case, babalik lang tayo sa drawing, may connection tayo 1 to 0, may connection din tayo 5 to 0, may connection tayo 1 to, may connection tayo ng 2, 3, may connection tayo ng 2, 5, may connection tayo ng 4, 5, 4, 3, 2, 3, and 3, 4, 1, 3. 1, 3. At saka 3. So, yan yung equivalent natin. Tawag natin dyan ay graph. Now, para magawa natin admittance matrix, sinusunod natin yung formula na to. Y bus is equal to A transpose times Y times A. Wherein sa Y, kukunin mo kung ilan yung edges mo. So, ilan ba edges natin dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry yan. So, 8 lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 na lines. So, gagawin natin dito yun. Ito susulat ko. So, pwede ako sabihin A, B, C, D, E, F, G, H. Nilagay rin natin A, B, C, D, E, F, G, H. Now, para hindi tayo mahirapan, lilabel lang ko lang yun dito. So, sabihin natin yung 1 to yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung D, E, F, so, ang gagawin natin is kung ano yung nakalagay sa A, lalagay natin sa A. So, ang nakalagay sa A is Y, 1, 2. Then, the rest ay puro 0. Ganun rin sa ilalim. B, C, D, E, F, G, H. Saan ka lang nagkakaroon ng value? Sa main diagonal element. Kung saan nagtugma yung dalawang letter. So, yung B natin, 2, 3. Siyempre ito, 0 ulit. Dito, 0 ulit. Then, yung C. Ano yung C natin? 3, 4. Lagay natin 3, 4. Then, ito, 0. Then, ito, 0. Then P. Ano nakalagay sa P? 4, 5. So 4, 5. Then 0. 0. Then E. Ano nakalagay sa E? 1, 0. Then tatlong 0. Tatlong 0. Then yung kasunod natin is F. Ano nakalagay sa F? 5, 0.
Dalawang zero yan sa dito. Okay. Then, G. Ano yung G natin? 1, 3. 0 to. And ulit, yung aking H is 2, 5. So, makikita nyo kung saan lang yung main diagonal, yun lang yung value. The rest, puro 0. Take note, yung pagkakasunod ng ABCD dyan, kayo bahala. So, hindi yan, kumbaga, kung ano yung pinakita ko, yun. Pwede nyo rambulin yan. Okay, since makikita nyo yan, ano ang determination nyo ng size nito? Kung ilan yung linya na makikita nyo sa graph. Since 8 yan, 8 by 8 to. So, dapat, yung y ko sa loob, ang size niya ay 8 by 8. Now, yung y mass ko, kung babalik natin dito, anong size? 5 by 5. So, kailangan, pag nag-multiply ka ng matrix, ano dapat mangyari? Ito ay 5 by 8. Ito ay 8 by 5. So, ang tanong, paano mo kukunin si A? So, gagawin natin yung mamayang konti pag na-copy mo na to. Okay? Sige, copy nyo muna bago ko ituloy yung singular transformation. Baliktad po. Sir, sabi mo lang, Rangel. Sabi mo lang. Pinura mo yung lahat eh. Kasi Santiago, sabi ko parayin mo na sa taas. Sinakira ko lang eh. Meron ka ng picture? Balik.
Okay na? Okay na ba? Okay, ulitin natin ulit ha, kasi binura lahat eh. So, ulitin natin sa Y. Hindi ba di sa diwa yung arrange pa yan? Kaya parang susundin natin to ha. Hindi ba niya? Pero yung sagot natin mamaya, yun yung parehas dapat yung sa nakuha natin sa inspection. Okay. Okay, so nakasulat naman dito yung mga notes natin. 1, 3, 2, 4, 5, tapos 0. Yan. So, ulitin natin. Nakapalo naman. Okay, ano yung A natin? 5, 0. So, yun yung gagawin natin muna. 5-0. Ibig na kanina. Diba? Pero parehas lang yan ha. Magiging 0 lang yan. So, B, C, D, E, F, G, H. Yung B natin ay 1-0. Yung C, 1-2. Yung D, ano nakakapit sa D? 2-3. Yung E, 3-4. Yung F, 4-5. Yung G, 2-5. And yung H, 1-3. So, ginawa na natin ito. Nasa gitna. Yung 8x8. So, dapat ito makuha natin. 8x5 sama 5x8. Kasi pag nag-multiply ka ng matrix, yung parehas na nasa gitna ang equal. Diba? Okay. Gawin na natin muna yung A. So, sa A, lalagay natin sa taas yung bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Dito sa gilid, lalagay natin yung letter A, B, C, D, hanggang bus 5 pala. B, F, G, H. Then, lagay lang natin yung orientation natin. Ito yung A natin. Sabi dyan, 0 to 5. Ano yung B natin? 0 to 1. Ano yung C? 1 to 2. Ano yung D? 2 to 3. Ano yung E? 3 to 4. Ano yung F? 4
Tatlong number lang ilalagay natin dyan sa gitna, sa matrix. 1, negative 1, 0. Lalagay nyo yung 0 pag wala pakialam yung bus dun sa naka-indicate dito. Lalagay natin 1 if yung naka-indicate na bus papunta doon. Lalagay natin negative 1 pag paalis doon. So for instance, 0 to 5. Ang pag-uusapan lang natin dyan, bus 5. So meaning to say, ito ay 0, 0, 0, 0. Automatic yun. Ito, ano magiging value? 1 or negative 1? So papunta siya ng 5. So that would be negative 1. Okay, punta tayo sa kasunod. 0 to 1. So ito yung negative 1. Then puro 0 yan. Okay, dito na tayo sa dalawa. So from 1 to 2. Ibig sabihin ito ay 1. Ito ay negative 1. Then puro 0 na. Okay, yung B, 2 to 3. 0 na yan. 1, negative 1, puro 0. 3 to 4. So 0, 0, 1, negative 1, 0. 4 to 5, 0, 0, 0, 1, negative 1. 2 to 5, 0, 1, 0, 0, negative 5. And 1 to 3, 1, 0, negative 1, 0. Okay, tama ba? 2, 4, 6, 8. So, 8 by 5. Now, ang tanong, paano kung nabaliktad nyo yung pagkakaintindi? Yung 1 naging negative 1. Okay lang ba? Pwede. Provided that kung ano yung ginawa mo sa umpisa hanggang dulo. Ibig sabihin, kung napagbaliktad mo na, yung 1 na to, dapat lahat yan opposite na rin. So, hindi naman actually kailangan yung sundin yun. Baka pwede kayo gumawa ng sarili nyo doon. Let's say, minsan kasi English kasi eh. Di ba? Nahirapan ko ang ibig sabihin ng towards saka away. So, yun lang naman yan. Kasi, pag ginawa nyo yung transpose nito, so ano yung magiging transpose natin? So, lahat ng nasa column, gagawin natin row and vice versa. 0, negative 1, 1, 0, apat na 0. And negative 1. Isa, 0, 0, negative 1, 1, apat, dalawang 0, 1, 0. Tatlong 0, negative 1, 1, dalawang 0, negative 1. Dito tayo sa pang-apat. Apat na 0. Negative 1, 1, 0, 0. Ito ulit. Negative 1. Apat na 0. Dalawang negative 1, 0. So, ayan naman yung A transpose. So, balikan natin yung matrix nyo. Pag sinasabi nyo A transpose, tinatranspose mo lang yung row at saka yung column. So, meron na tayo, pwede tayong mag-multiply. Pag nag-multiply kayo ng matrix, hindi nyo pwede pag-multiply yung dalawang nasa labas. It's either ito muna or ito muna. So, gagawin natin itong y times A. Pag ginawa natin y times A, ano nangyayari? Yung y ko yung magiging row, yung a ko yung magiging column. So, 5, 0 times 0, 0 times 2, and so on. So, makikita nyo, pag ginawa natin ito, first row, first column, ilan yung sagot natin? 0. Nalalagay ko lang 0. Okay. Kasi ang may value nyo lang is ito. First row, second column, 0 rin. First row, third column, 0 pa rin. First row, fourth column, 0 pa rin. And first row, fifth column, magiging negative y50. Pero ang ginagawa natin dyan, kasi baka magulat kayo,
paano nangyari yun is bawat element. 5, 0 times 0 plus 0 times negative 1 plus 0 times 1 plus 0 times 0 plus 0 times 0 plus 0 times 0 plus 0 times 0 plus 0 times 1. Eh, nagkataon magsisiro lahat yun. Okay? Kaya nagsiro yun. Pero sum yun ha. Sum of the product of each element ng row and column. Okay, next. Punta tayo sa second row. Pag pinag-usapan natin yung second row, first column, meron na tayo kaagad. Negative y, 1, 0. Second row, meron ba? Wala. Hanggang dulo. Kasi ang titingnan mo lang itong part na to. Okay, then, punta tayo sa third. Itong third row, first column. Meron ba? Meron. Y, 1, 1, 2. Okay. Then, yung kasunod natin ay meron rin. Diba? Negative 1. Then, tatlong 0. Okay, next. Punta tayo sa third row, fourth row. So, sa first natin, wala. Ilan yung makukuha natin sa kasunod? Y, 2, 3. Then, negative Y, 2, 3. 0, 0. Okay, then, fourth. Yung sabihin 3, 4. 0, 0. Y, 3, 4. Negative Y, 3, 4. 0. Okay, then, next. Yung sabihin 4, 5. So, 4, 5 is tatlong 0. 4, 5, negative 4, 5. Then next, yung sa 2, 5. So, 0. Y, 2, 5. Puro 0. Tamba? Or meron? Negative Y, 2, 5. Then, yung uli, first meron, di ba? 1, 3. 0. Negative Y, 1, 3. 0. Okay, pag tinignan nyo, meron kayo makikita pattern. Lahat doon nasa first column, merong 1. Lahat doon nasa second column, merong 2. Lahat doon nasa third column, merong 3. Fourth column, may 4. Fifth column, may 5. So, yun yung pattern natin dyan. Okay. Pag y times a, mamaya magsasolve naman tayo, a transpose times y. Ang mapapansin nyo naman, lahat nung nasa row. Row naman, dito column ang pinag-usapan natin. Now, mula dito, i-multiply ko to saan? Sa a transpose. Yun. So, magiging row ko, ito. Ang magiging column ko, ito. So, ano na yung aking y box? A transpose times y times a. First row, first column, magiging positive, positive, positive. So, 1, 0 plus 1 plus 1. Next natin, second row, first column, 0, 0, negative 1. Pwede. First row pala. Second. First row. First row. Second column, di ba? Tama? Negative. Negative 1, 2. Ayan. Ito kasi magiging 0, negative 1, positive 1. So, negative 1, 2. Okay? Then yung next natin, 0, negative 1, 1, 0. Wala tayong 1, 3, no? Ay, meron. Ba't wala lumalabas? Meron tayo sa dulo, yun, negative. Okay, then, first row, 4, 0, negative 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ayan. Then, ikasunod natin, yung nasa dulo. 0, negative 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ano? Wala? Ano negative 1?
Now, symmetrical ang matrix natin. Ibig sabihin, kung ano yung nilagay natin dito, yun na rin yung nandun sa off-diagonal. So, pwede natin sabihin negative y12, negative y13, 0, 0. So, dito tayo sa gitna. Second row, second column. 0, 0, negative 1, 1, 0, 0, 1, 0. So, magiging positive ito. Ang mangyayari dyan is y12 plus y3 plus 5. Then, next. Second row, third. 0, 0, negative 1, positive 1. So, magiging negative y23, negative y. Okay, then, yung kasunod natin, second, fourth. So, 0, 0, negative 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kaya magiging 0 to, 0 ito. Then, yung huli natin, ito last, di ba? 0, 0, negative 1, 1, 0, 0, 1, 0, negative y. Dito tayo sa row 3. Ito. Dito tayo sa third column. 0, 0, 0, negative 1, 1, 0, 0, negative 1. So, pinag-add natin yung tatlo. So, y23 plus 3, 4 plus 1, 3. Okay, then, next. Third, fourth. 0, 0, 0, negative 1, 1, 0, 0, negative, positive 1. So, negative y, paparehas nito. Basketball. Court pala. So, ito, sa yung dulo. 0, 0, 0, negative 1, 1, 0, 0, negative 1. Then, fourth row, fourth column. 0, 0, 0, 0, negative 1, 1, 0, 0. So, bilan natin. 3, 4, plus 4, 5. Then, plus 0, 0, 0, 0, negative 1, 1, 0, 0. So, negative y, 4, 5, negative y, 4, 5. And yung huli, last row, last column. Negative 1, 0, 0, 0, 0, negative 1, negative 1, 0. Magiging positive lang. 4, 5, 2, 5. Okay. Kung makikita nyo, parang yung sagot natin sa inspection niya. I-add nyo na lang yung actual value, lalabas yung nasa inspection. May questions ba? Oh, yung ginawa natin kanina. Inverse ko syempre. Kaya nga hindi pinapabura sa'yo na dito sa baba. Sabi ko, aburahin mo lang yung nandito. Para isa-substitute ko sana. Try nyo i-substitute yung mga nakuha yung value dito. Ang makukuha yung sagot is yung nasa inspection. Okay? Sige, compare nyo muna. Tapos example pa tayo lang. For singular transformation.
Okay na po. Okay na. Buray ko na to. Okay na. Okay, gawa pa natin example. So dito naman, papakita natin dalawang case. So hanapin natin yung equivalent natin na admittance matrix pero singular transformation. Okay. Dalawang case natin, yung unang case would be, hindi natin sasama to, yung pangalawang case, kasama siya. Okay. Pero bago yun, kunin muna natin yung admittance. Y1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, and 3, 4. So 1 over 0.05 plus J 0.15. 1 over 0.10 plus J 0.3. 1 over, ano yung Google natin? 0.15 plus J 0.45. 1 over 0.10 plus J 0.3. And 1 over 0.05 plus J 0.15. So, kunin natin yung equivalent dyan na admittance. 2 minus 6 J6. Parehas din. Next. 1 minus 3 ay J3. 1 minus J3. And yung huli, okay, first case, broken lines are neglected. Okay, pag ni-neglect natin yung broken lines, ibig sabihin hindi natin sasama yung connection na 1 to 2. Okay, so 1, 2, 3, 4. Ano yung meron tayo? 1 to 3. Ano pa? 2 to 3. 3 to 4. Pinapa. 2 to 4. So, lagyan natin ng letter. A, B, C, D. So, balik tayo ulit. Y pass is equal to A transpose Y, A. Gawin natin yung A, Y. A, B, C, D. So, ano ba yung A natin? 1, 3. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano yung aking P? 2, 3. So, Y, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ano yung aking C? 3, 4. Y, 3, 4. 0, 0. And ano yung aking D? 2, 4. So, meron tayong Y. Kung
Tingnan natin si A. So, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. A, B, C, D. 1 to 3. 2 to 3. 3 to 4. And 2 to 4. O, sa T1, ito. Mahina ka pang maingay eh. Ganito, ano salit natin dito? Tapos, Tama ba? Sige, ano yung kasunod? Tuloy mo. Ano yung ulit? Nagets ba? Okay, so ganun lang yung gagawin natin doon. Then, gawin natin yung A transpose. So, na A transpose, nilipat ko lang yung row sa volume natin. So, 1, tatlong 0, 0, 1, 0, 1. Then, negative 1, negative 1, 1, 0, 0, 0, negative 1. Okay, ngayon, unahin natin si A transpose sa si Y. Kasi yung kanina ginawa natin si Y sa si A. So, mangyayari, row multiplied by column. 1, 0, 0, 0. So, magiging Y13. Okay, yung kasunod, 1, 0, 0, 0. 0 yun. 1, 0, 0, 0. 0 rin. 0. Okay. Second row. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Wala yun. Wala. 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1. Next. Ito na. Negative 1. So, negative Y. 1, 3. Negative 1. Negative 1. Negative Y. 2, 3. Positive by Y, 3, 4. 0. And yung uli, 0, 0, negative 1, negative 1, 0, negative Y, 3, 4, and negative Y, 2, 4. Okay, pati nyo yung double check. Lahat ng makikita nyo sa row, yun yung bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. So, first row, yun lang yung may 1. Second row, yun lang yung may 2. Third row, yun lang yung may 3. Fourth row, yan yung may 4. So, yung kanina, column ang check natin. Dito, ang check natin ay row. So, ngayon, after nyan, pwede ko na sabihin, Y bus is equal to A transpose Y A. So, ito yung aking row. Ito yung aking column. Okay, first row, first column, Y13. First row, second column, 0, 0. Negative Y, 1, 3. Symmetrical siya, kaya parehas to. Then ito, 0. Okay. Second row, second column, Y, 2, 3 plus Y, 2, 4. Kasi diba, 0, Y23, 0, Y24. Kaya yung kasunod natin, magiging negative Y3. So, parehas to. Then, yung kasunod would be, ano na, negative Y24. So, negative Y24. Okay, then, next, ano na yung next natin? Last, third row, third column. So, pag-anin mo bilang yan. 1, 3, 2, 3, 3, 4. Then ito, ano makukuha natin dito sa part na to? Sa 4. 1, 3, 2, 3, 3, 4. Negative Y, 3, 4.
ito ulit, pag-addin natin yung dalawa. 3, 4 plus 2. Okay, so, lagay natin sagot. Labas, ano yung aking una? Y13. 1 minus J3. Siyempre, ito ay 0, 0. Negative 1 plus J3. Negative 1 plus J3. Then, 0, 0. 1, 2, 3 plus 2, 4. 1.667 minus J5. Then, yung aking 2, 3. Tuloy ko yung negative. Negative 0.667 plus J2. Negative 0.667 plus J2. 2, 4. Meron ba? Ito. Negative 1 plus J3. Negative 1 plus J3. Then 3, 3. Ano yung pagsasamahin natin sa 3, 3? Yun. 1, 3, 2, 3, saka 3, 4. So ilan yun? Pag pinag-add. Sure ka? Hindi. 3.6667. Minus J 11. Okay, then yung kasunod natin 3, 4. Negative 2 plus then yung ulit yung plus 4 3, 4 saka 2, 4 3 minus J. Okay, pwede nyo i-double check yan. Hindi gumamit tayo ng inspection. Ito rin naman lalabas kasi inspection method ito siya. Kaya alam mo tama ka pag sinek mo na siya. Okay? Any questions pa? Okay, wala pa naman. Sige, compare nyo yan. Afterwards, gagawin niyo sa DY yung letter. Ha? Kaya-kaya mo yan. So, gawin na natin yung letter. Okay na ba? Okay na. Okay, gawin natin letter P. Nalagay ko na. Broken lines are included. So pag include natin yung 1, 2, dagdagan lang natin sa isang pa. Tawagin natin sa letter E.
Oy, huwag niyong patagalin ha. Galing tuloy siya si Calvo eh. Ikaw talaga sa diwa. Huwag mo ito tingnan. Kahit ito tingnan mo. So, ano yung ginawa mo sa dito? Bakit 1 to 2? Ay, 1 to 3 pa rin, sir. Ito yung letter natin eh. Ayusin ko na nga itong isa. Ito sa Dio, pinapahirapan mo yung kasunod mo eh.
Kaloy ka ba natin? Hinawakan namin sa diwa, ayaw mo sumunod eh. 1, 3, 1, 4. Sino? Naging bibigay? Go! Ba't mo ginawa ka agad to? Wala pa tayong entrance. Hindi pala. Masyado kang nag-advance. Wala pa yung entrance mo sa... Na-transpose mo lang. So what? Ito yung titingin mo. Hindi yan. Na-transpose mo yung naka-row papuntang column and vice versa. Pantay mo to. Sige. Tawag ka rin ba? Four, two, and 1, 3. Makita nyo dito 1, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2, 4, saka 3, 1. Okay. Then pagkatapos, kinuha niya yung A. So yung A natin, 1 to 2, kaya 1, negative 1. 2 to 3, kaya 1, negative 1. 4 to 3, kaya 1, negative 1 siya. Kasi siya, sa 4 siya nanggaling. Okay? Then 1 to 4, 1, negative 1. 2 to 4, 1, negative 1. And 3 to 1, 1, negative 1. Diba tama naman?
Tapos, pag pinanspose natin, ilipat mo lahat ng column sa row. 1, 0, 0, 1, 0, negative 1, negative 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, negative 1, negative 1, 0, 0, 1, and yung uli, 0, 0, 1, negative 1, negative 1, 0. Then, pinay niya yung YA. So, pag YA ang kinuha natin, ano dapat yung titignan natin, yung row o yung column? Para malaman natin yung tama. Yung column. So, puro lahat yan may 1, 2, saka 3, at saka 4. Pero kung may trust issues kayo doon, pwede nyo i-check. So, nasan yung Y natin? Ito. First row, first column. Kaya naging Y12, negative Y12, negative 0, 0. Then after nito, ito naman, minultiply natin sa A transpose. So ito yung aking row, ito yung aking column. Okay? So makikita nyo na tama yung sagot. Okay, by inspection method, pwede nyo i-check. Sa ilan yung nakakabit sa bus 1? 1, 2, 1, 4, and 3, 1. Tama naman. Then, opposite natin. So, symmetrical din siya. So, more or less, tama yung sagot natin. Pero hindi ito yung final answer. Ang final answer is isa-substitute nyo yung value. Okay? Okay, tingnan natin. Number 3. Sabi ni Paras, mag-volunteer daw siya. Okay, pero bago yun, comment nyo muna siyempre. Inubusan mo sa iba. Okay. Oo, pinapindot ko.
gusto nyo mag-open notes, pwede kayo mag-open notes. Kung ayaw nyo mag-open notes, okay lang. Ay, bakit ko ginaga? Kung ayaw nyo mag-open notes, okay lang din sa akin. Walang problema. Open notes, open everything, ha? Paalala lang, please, if ever aamin kayo, hindi dahil napilitan lang. Umamin kayo dahil alam niyo sa sarili niyong mali kayo. Hindi dahil na peer pressure kayo or whatever. Kasi ayoko sa lahat yung ganun eh. Gagawa pa kayo ng dahilan eh. Para ako yung kontrabida, lumalabas eh. Diba? Ang habol natin kasi dyan, pagka-graduate nyo is hindi lang kayo magaling academically, theoretically. Meron kayong integrity sa ginagawa nyo. You are responsible sa pagkakamali nyo. Kung let's say napasabog nyo yung transformer, aminado kayo na kayo nagpasabog ng transformer. Hindi nyo i-blame kay sa diwalaan. Yan, kay sa diwalaan. Hindi yung gano'n. So, ako naman, pag umamin naman sa akin, kinakalimutan ko naman yun. Hindi ko yun, for example, sabihin natin si Obongne, kumopya. Hindi ko pag-initin si Obongne hanggang finals. Kumbaga, 0 lang siya doon sa exam. Tapos, the rest, parang wala lang. Kasi ang galit ako doon sa ginagawa. Hindi ako galit doon sa tao. So, paalala lang. Kasi lumabas kanina, may lumapit sa akin. Pero, gumagawa pa ng dahilan. Imbis na aminin na kagad na diretsyo na may kasalanan sila or whatever. Kasi alam niyo naman sa course policy natin eh, di ba? The mere fact na naglabas kayo ng cellphone, kinalapit niyo yung katabi, kinopya niyo yung formula, or whatever is already considered as cheating. Kahit gamitin niyo yan, kahit hindi niyo gamitin yan, kahit nakalimutan niyo tanggalin sa bulsa niyo yung kodiko, hindi niyo pwede sabihin sa akin yung nakalimutan niyo. Alam niyo na nasa bulsa niyo yun, di ba? Ganun rin sa calculator. So, as much as possible, yun lang. But, buti na lang kahit paano, umamin naman. So, hindi naman hanggang finals yun, hanggang prelim lang yun, sa prelim exam lang. So, yung kasunod, okay na tayo ulit, ha? Please lang, wala na sana susunod. Ha? Baka may sumunod pa. Magpalit kayo, okay lang sa akin. Di ba, Peliosis? Yung kulitin ako sa pagpapacheck hanggang dulo, okay lang sa akin. Basta pagdating sa ganyan, sa exam, huwag niyong gagawin. Yun yung pinaka-ayoko. Kumbaga, pwede nyo na ako kulitin sa kahit anong bagay. Sabihin natin si Tristan, hindi po mapasok na maaga. Pwede na yun, okay lang sa akin yun. Huwag lang yung pagdating sa exam, mamawodi ko kayo or kung ano man. Okay? Kasi ang pangit nun pag nawili kayo. Kasi kayo rin naman ma-apektuhan sa okay. So yun. Then, yung since na wala nang pasok ng 1 week, instead na ngayon yung deadline yung chapter 1 and 2, hanggang next week yun. Hanggang Sabado. Magbubukas ako sa Canvas na sasubmitan nyo para dun nyo i-upload yung 1 and 2 kasi i-check ko yung AI niya at saka plagiarism niya. Okay? So, lahat nung binigyan ko na ng go signal na mag-submit, hintayin nyo lang magbukas lang siya ng written. So, automatically mag-create na kayo, bibigay ko lang kay Sir Nolasco rin yun. Although, alam ko, pinapabigay ni Sir Nolasco sa inyo yung chapter 1 and 2 pag okay na rin sa akin. So, ganun, paalala lang. Okay? So, yun. So, next week rin, Friday, mag-i-tap tayo. Friday. Okay? Pagkatapos nitong item ni Paras, Yung continuation na natin yan next week. So, hindi kasama to sa exam, ha? Ang kasama lang sa exam hanggang sequence network lang. So, history, per-base analysis, symmetrical component, and sequence network.
Okay, check na natin yung iparas. So, in-invert muna natin yung impedance natin. Now, ito, nagkataon na 0. Pero kung may value to, i-add nyo lang directly, ha? So, in-invert lang natin yung impedance para makuha yung admittance. 3 bus lang tayo. So, 3 by 3 lang yan. Kaya, pag ginawa natin yung y, so, ang ginawa niya, ABC. So, 1, 2, 1, 3, and 2, 3. Since 1 to 2, so 1, negative 1, 0. 1 to 3, 1, 0, negative 1. And 2 to 3, 0, 1, negative 1. Afterwards, transpose lang natin. So, magiging 1, 1, 0, negative 1, 0, 1, 0, negative 1, negative 1. Then, pagkatapos nun, tinimes lang natin si y at saka si a. So, row, column. Kaya naging 1, 2, negative 1, 2, 0. Then, second row, 0. Hindi pala. Second row, first column. y1, 3, 0, negative y1, 3. Then, last row, first column. So, ilan yun? 0, y2, 3, negative y2, 3. Then, yung y8, tinimes natin sa a transpose. So, magiging row to, ito magiging column. Kaya pinagad mo yung 1, 2, saka 1, 3, negative 1, 2, negative 1, 3. Kasi ang mangyari niyan is ito, para dito, ito, para dito, and doon. Then, yung uli, sinubstitute na lang natin. Pag tinignan nyo naman, okay naman siya kasi symmetrical tayo and by inspection method, yan naman talaga yung sagot natin. Okay? So what we have discussed as of now is yung admittance matrix building. Dalawa yon, inspection saka singular. Another term for inspection method is nodal method. Dahil siya tinawag na nodal method kasi nag-nodal analysis ka doon sa bus. Kahit alin doon sa dalawa, parehas pa rin yung makukuha mong sagot. So, regardless, kahit alin dyan. Kung saan kayo mas madaling gagawin, mas madali para sa inyo, pagdating sa design nyo, kahit alin din sa dalawa, if ever mag-matrix kayo. Pero syempre, pag quiz tayo niyan, kung naka-instruct na nodal, ay na inspection. Kung naka-instruct na both gagawin. Okay? So, we would have continuation of item number 4 onwards next week, as well as introduction tayo sa impedance matrix. Okay? So, next week, exam tayo and
lab exercise. Sige, pakikopya na lang, then I'll see you